Masama pala talaga. Ayaw pala talaga ng Diyos yun. Her husband trusted, he loved the Lord. Ang sabi ni Jose, takot siya sa Diyos eh. Ano? Kaya hindi maaari na magawa niya ang ganoong kalapas ng anak. So makikita natin dito, yung sex, sagrado para sa mag-asawa. Pag hindi mo asawa, no sex. Ganun lang. Ano? Hebrew 13:4. Kung hindi pa kayo kasal at ginagawa ninyo ito, itigil nyo na dahil ito'y kasalanan. Bakit pa kailangan ng kasal? Batas. Ano? Batas. Bakit susunod tayo sa batas dito sa na ginawa? 13:4. Maging marangal. Ayan o. Nawa sa lahat ng tao ang pag-aasawa. Hindi ka mag-aasawa para kasi gusto ko lang makipag-sex. Hindi ganun. Kaya ka mag-aasawa, gagawa ka ng pamilya. Yun ang napakaliwanag dyan. Huwag nawang magkadungis ang higaan. Bakit? Yung higaan o yung bed para sa mag-asawa. Hindi para sa mga mapakiapit o mga ngalunya. Ayun o, kasunod. Sapagkat ang mga mapakiapit at ang mga mapangalo niya, pawang hahatulan ng Diyos. Itiyak ng Biblia yan. Ang bed na ito ay banal. Ang sex ay banal para sa mag-asawa. Pag hindi mo ka asawa, automatic yan, kasalanan yan. Yan ang sinasabi ko. Sinasabi ng Pahayag 21:8, subalit para naman sa mga duwag. Ito yung umatras sa kanilang pananampalataya. Mga taksil, tinitiyak ng Bible ito. Mga gumagawa ng kasukulam-sukulam na bagay, yung mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ibig sabihin yung taksil, ayun ang sawa, no? Ang magiging bahagi nila sa lawa ng nagliliyad na apoy at usupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Diba? Hindi ako may sabi niya. Tinalakay natin ang Book of Revelation, nakita natin ang mga bagay na ito. Itatapon ng Diyos ang lahat ng mga binanggit doon na hindi qualified sa tinatawag na batas ng ating Panginoong Hesus. Ano po? Naghihintay ang bilangguan na ito for life. Maintindihan sana ng lahat ang nais iparating ng Diyos sa bawat isa sa atin upang tayo ay matutong magpakalinis sa lahat ng mga bagay. Ito po ang mensahe sa umagang ito. Naghihintay ang impyerno para sa mga taong masasama at walang pananampalataya na namihasa sa paggawa ng kasamaan sa kanilang mga kapwa. Madaming gumagawa ng masama ngayon. Ano? Pasama ng pasama ang mundo, hindi pabuti ng pabuti. Sabi ng mga, kumuha ko ng mga comment, sabi ng buntis, yeah. Kapag may asawa ka na, tigilan mo na ang kakachat at kakapamigay mo ng number mo sa ibang lalaki o babae. Sabi ng mga nagko-comment niya. Sabi naman ng babae, kung may problema kayong mag-asawa, pag-usapan nyo. Huwag ka sa akin tatakbo. Siguro, takbo din yung babae. Natatawa ko sa comment eh. Umiwas ka na lang sa ibang babae. Sabi ng mga dabber cats, ang dami nila. O lalaki, lalo na sa ex mo. Huwag ka magpapakomfort sa iba dyan. Sabi naman ng matandang may tungkol. Para sa akin naman ay huwag mo i-entertain ng ibang lalaki o babae lalo pat alam mo na nilalandi ka. Hindi mo pala, may nanglalandi pala. Sabi naman itong mama na may karga-kargang bata, kapag nilalandi ka na po, paano mo naman, may asawa ka na, umiwas ka na, hindi yung kinikilig ka pa. Diba? Mga comment nila yan. Sabi nung nagpapalit ng diaper, always be loyal and faithful, may mga anak na tayo, may pamilya na. Mga comment nila yan, na inano lang tinignan natin, ano? Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous. Inuulit ng kasulatan. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Na, tinignan mo pa lang, wala ka pang ginagawa, hindi mo pa hinahawakan, pinagnanasaan mo pa lang, nangangalo niya ka na raw sa puso. Diba marami niya sa TikTok, ganyan ka lang ganyan eh. Diba? Nagkakasala ang tao.
So ang pangangalo niya ay ang hindi pagtatapat sa kanyang minamahal. Ang Israel na laging sumasamba sa Diyos-Diyosan ay pinaratangan ng Diyos ng pangangalo niya dahil sa hindi nila katapatan sa Diyos na kanilang iniibig. Yun yung sabi nito ng Jeremias 3:8 ADB. At aking nakita ng dahil dito sa pangangalo niya, nang tumatalikod na Israel, aking siyang pinalayas at binigyan ko siya ng sulat ng paghihiwalay, certificate of divorce. Gayon may hindi natakot ang taksil niyang kapatid, Israel at Huda, kundi siya man ay umahon at nagpatutot. Sabihin, nagpatutot, yung parang nagpokpok, naging mababang uri rin ng babae. I gave faithless Israel her certificate of divorce. Bakit? Nagalit ang Diyos eh. Di ba doon sa Revelation, tinalakay natin na tumalikod ang Diyos na gano'n. Kasi gawa kayo ng gawa ng kasamaan, pinili ko pa man din kayo. Kung wala lang akong tipan sa inyo, papatayin ko kayo. Dahil doon sa tipan eh. Napakabuti ng Diyos. Dahil nakipagtipan sa akin ng inyong magulang, si Abraham, si Isaac, si Jacob. Sige lang. May kapatawaran kayo ng kasalanan. Binigay ang Panginoong Jesus. Sige lang. Pero kung walang commitment ang Diyos sa atin, nako. Impyerno tayong lahat. I gave faithless Israel her certificate of divorce and sent her away because of all her adulteries. Yet I saw that her unfaithful sister Judah had no fear. She also went out and committed adultery. Yung church dyan na committed adultery, sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Naghahain sila doon kay Moloch. Yung Moloch na ito, inaalayan ng mga tao ng kanilang mga sanggol, pinapatay doon. Tapos yung iba naman sa kasaysayan noon ay nagtatalik doon sa Diyos-Diyosan na si Moloch. Kaya may sangkot ng adultery. Ganun yung iba, di ba? Kaya pag binasa niyo po yung buong Old Testament, ang nangyayari, tumatawag sila sa Diyos, patatawarin ng Diyos. Yung susunod na henerasyon, sasamba na naman sa Diyos-Diyosan, patatawarin na naman ng Diyos. Yung susunod na henerasyon, ganun sila, Israel. Bayan ng Diyos na may matigas na ulo. God abhors adultery, and here we see it illustrated in two of the tribes, Israel and Judah. Both had committed the sin of idolatry, but God considered Judah worse as they had seen the bad example of Israel. Thus the Lord caused them to be taken captive by their enemies and suffer accordingly. Kaya nahati sila. Yung tinatawag na Assyrian captivity, Babylonian captivity, pinasakop ng Diyos yun. Kasi hindi na kayo natuto. Pag namatay yung isa, di ba, si David. Kaya anak ni David si Solomon. Si Solomon, naligaw din. May 1,000 asawa, 700 princesses and 300 concubines. Diba? Naligaw din. Kaya sabi ni Solomon, na-realize niya sa Book of Ecclesiastes, kahit pa na makamit ng lahat ng tao, maraming ginto, marami siyang ginto, maraming pagkain, marami siyang pagkain, maraming asawa, kulang pa rin eh. Tama na yung tao. Walang kasiyahan yung tao. 1,000 na, hindi ka pa nasisiyahan, ha? Kulang pa rin. Bakit? Ito yung nawawala. Pag lumakad ang tao na hindi niya kasama ang Diyos, mananatiling kulang ang buhay natin, mga kapatid. Ito, yung number one source ng happiness. Kasi siya yung gumawa sa atin. Kahit mahirap, kaya. Bakit? Dahil sa Diyos. So tayo din ba, dapat magkasala ng ganyan? Are we to suffer individually God's wrath if we commit adultery in our own lives? Ano din ba? Ang diborsyo, kilala din bilang dissolution ng kasal o pagkabuwag ng kasal, ay ang proseso ng pagwakas ng isang kasal. Sa Diyos, hindi nawawakasan pala yung bagay na yan. Ano pa man ang pananaw ng isang tao sa issue ng diborsyo, napakahalaga na sundin ang sinabi ng Diyos sa Biblia. Bakit? Dahil ang Diyos ang lumikha sa tao. Alam niya. Ayan ang talata, Malakay 2:16. I hate divorce, says the Lord God of Israel. And I hate a man's covering himself with a violence as well as with his garment, says the Lord Almighty. So guard yourself in your spirit and do not break faith. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ayaw kong maghiwalay ang mag-asawa. Bakit? Siya nagkasal dyan sa Genesis. Kung hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y pagmamalupit sa asawang babae. Kaya siguraduhin ninyo, hindi kayo magtataksil sa inyong asawa.